Guys, explain ko sa inyo yung rehydration clause ng laban ni Ryan Garcia at ni Tank Davis. At sa totoo lang, posibleng naisahan dito si Ryan Garcia sa sobrang tapang niya, sa sobrang gusto niya mangyari itong laban na ito, ay naisahan siya. Anyway guys, so nakakapagtaka ngayon pa nag-aaway-away ito mga ito. Siguro tactic din ito ng dalawang kampo para mas lalong pag-usapan itong laban na ito. Posibleng taktika rin ito ni Ryan Garcia na ipalabas yung rehydration clause at i-explain ko sa inyo kung ano po yung rehydration clause dito sa laban na ito. Para naman kung sakaling matalo si Ryan Garcia, ay kumbaga sabihin ng mga tao ay, well, natalo lang si Ryan Garcia dahil sa itong rehydration clause at sinasabi pa ng iba na pandaraya daw ito, no? Although gaya na sinabi ko, no, ang boxing po ay hindi lang pagalingan sa loob ng ring, pagalingan din sa labas ng ring at sa negotiation, and the fight is not won inside the ring only. Kasama yung training, kasama yung negotiation, and so far sa round number 1 or sa round sa management, panalo po itong si Tank Davis, being able to put in itong rehydration clause. So they're fighting sa 136 pound. Tapos meron pa pong kondisyones itong si Tank Davis na bawal po lumobo ng mas malaki sa 10 pounds itong si Ryan Garcia. At alam naman natin si Ryan Garcia ay mas malaki at kumbaga nagiging mamana. So sigurado dito na may hirapan itong si Ryan Garcia. Although okay lang naman yun, pareho naman silang pupunta sa 136, pero alam din nila na si Ryan Garcia can blow up to even bigger weight. So they're trying to prevent that. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay si Ryan Garcia hirap at medyo disadvantage po sa kanya. So dahil kumbaga hindi lang isang beses siya titimbangin. So titimbangin na siya sa weigh-in, titimbangin ba siya bago yung laban? At pag siya ay lumampas doon, hindi ko alam kung posibleng matuloy yung laban, posibleng siya ay may bayaran na multa. Yan po yan. So medyo syempre bilang isang mas malaki ka, tapos yung kalaban mo mas maliit, mas malamang ikaw ang lumobo. So talagang disadvantage yan. Kaya nagtataka nga ako dito, sinabi sa mga ads, sa mga analyst, sinasabi nila lamado ito si Tank Davis sa laban na ito. Pero yun yung inaano natin, siya pa yung may partida, ito si Ryan Garcia. Kaya ako, for me guys, saludo kay Ryan Garcia. I still believe na lamado ito si Tank Davis, lalo na dito sa rehydration clause. But the thing is, pumayag na sila So ngayon pa ba natin ilalabas yan? At I think it's not naman si Tank ang may kagawa nito. It's just because magaling yung management ni Tank Davis na ipasok ito sa kontrata para lamado na sila. Hindi ko alam kung sinong lamado sa pera dito, lamado sa kondisyon, pero kasama po lahat yan. That's how boxing is played these days, and for some time by great management. So ang kailangan lang gawin ni Ryan Garcia dito, talagang kailangan makuha niya yung tamang timbang at kailangan hindi siya ma-dehydrate at maganda yung condition niya. Kung hindi, sa sobrang tapang niya, baka yan ang ikatalo niya. Pero sana, para sa akin, Ryan Garcia ako. Kayo guys, ano sa tingin nyo dito?